Milyon-milyong tao ang bumibisita sa mga pinakasikat na landmark sa mundo bawat taon. Kinukuhanan nila ito ng litrato, hinahangaan ng arkitektura at pagkatapos ay umaalis. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilan sa mga gusaling ito ay may mga lihim na hindi nakasulat sa mga tourist guide, mula sa mga nakatagong silid, mga kontrobersyang halos nakalimutan na, hanggang sa mga kakaibang detalye na nanatiling lihim sa loob ng daan-daang taon. Sa video na ito aalamin natin ang mga nakakagulat na sikreto sa likod ng mga sikat na landmark sa buong mundo. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Eiffel Tower. Noong huling bahagi ng 1800s, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa lihim na silid na ito. Maraming mayayamang negosyante at prominenteng personalidad ang gustong makapasok, pero halos lahat ay tinanggihan ni Eiffel. Sa halip na gawing simbolo ng karangyaan, ginamit niya ang lugar para sa mga scientific experiment at seryosong talakayan tungkol sa engineering at teknolohiya. Isa sa mga pinakakilalang bumisita rito ay ang inventor na si Thomas Edison noong 1889. Sa kanilang pagkikita sa taas ng tore, nagpalitan sila ng ideya tungkol sa mga bagong teknolohiyang humuhubog sa modernong mundo. Nakakatuwa isipin na habang libu-libong tao ang nasa ibaba para mamasyal, may mga usapang pang-agham na nagaganap sa isang pribadong silid na halos walang nakakakita. Hanggang ngayon makikita pa rin ang rekonstruksyon ng apartment sa Eiffel Tower, ngunit hindi pa rin ito bukas para sa malayang pagpasok ng publiko. At marahil iyon ang dahilan kung bakit nananatili itong isa sa mga pinakakakaibang lihim na bahagi ng sikat na monumentong ito. Sa isang gusaling naging simbolo ng buong France, ang isa sa pinaka-interesting na bahagi nito ay hindi makikita ng karamihan sa mga bumibisita rito. Habang milyon-milyong tao ang tumitingala sa Eiffel Tower bawat taon, kakaunti lamang ang nakakaalam na sa taas nito ay minsang may pribadong lugar kung saan nagtagpo ang ilan sa pinakamalalaking isip ng kanilang panahon. At iyon ang nagpapaalala sa atin na minsan ang pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ay hindi ang nakikita ng lahat, at hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ng kakaibang kabanata sa kasaysayan ng pinakasikat na landmark ng France. Sistine Chapel. Sa dambuhalang obra na tinatawag na The Last Judgment, may isang figurang hawak ang sarili nitong balat. Ito si Saint Bartholomew, isang santo na ayon sa tradisyon ay pinahirapan sa pamamagitan ng pag-alis ng kanyang balat habang buhay. Kapansin-pansin dahil maraming art historian ang naniniwalang ang mukha sa nakalaylay na balat ay mismong mukha ni Michelangelo. Noong 1990 may inilathalang pag-aaral na nagsabing ang hugis na nakapaligid sa figura ng Diyos sa sikat na eksenang The Creation of Adam ay kahawig ng anatomya ng utak ng tao. Mula noon, nagkaroon ng maraming debate sa pagitan ng mga historian, doktor at researcher. May ilan na naniniwalang sinadya ito ni Michelangelo dahil kilala siyang nag-aral ng human anatomy sa murang edad. May iba namang nagsasabing maaring nagkataon lamang ang pagkakahawig. Mahalagang tandaan na wala pang opisyal na patunay na nagsasabing sinadya nga ni Michelangelo ang lahat ng ito. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit patuloy na pinag-uusapan ng Sistine Chapel hanggang ngayon. Mahigit 5 siglo na ang lumipas, ngunit may mga detalye pa rin sa loob ng gusaling iyon na patuloy na nagbibigay ng bagong tanong sa mga mananaliksik, at marahil iyon ang tunay na kapangyarihan ng isang obra maestra. Hindi lamang ito tinitingnan, patuloy itong pinag-aaralan, pinagtatalunan at binibigyang kahulugan ng bawat bagong henerasyon. Washington Monument. Nagsimula ang pagtatayo ng monumento noong 1848 gamit lamang ang mga pribadong donasyon. Pagsapit ng 1854, umabot lamang ito sa humigit kumulang 150 feet, halos 1/4 ng planong taas nito, bago tuluyang maubos ang pondo. Kasabay nito nagbigay si Pope Pius IX ng isang espesyal na blok ng marmol mula sa isang sinaunang templo sa Roma bilang regalo para sa interior ng monumento. Ngunit ikinagalit ito ng isang anti-Catholic political group na kilala bilang Know Nothings. Isang gabi, palihim nilang ninakaw ang marmol na regalo ng Santo Papa at itinapon ito sa Potomac River. Hindi lamang yon, inagaw pa nila ang kontrol sa samahang namamahala sa proyekto. Dahil sa kaguluhang ito, umatras ang Kongreso sa pagbibigay ng suporta at tuluyang natigil ang konstruksyon. Sa loob ng 23 taon, nakatayo lamang ang kalahating tapos na monumento sa gitna ng kapatagan. Noong Civil War, ginamit pa ang paligid nito bilang military depot at pastulan ng mga baka ng Union Army.
Nang bumisita si Mark Twain sa Washington noong 1870s, inilarawan niya ito bilang isang sirang tsimeneya ng pabrika na naputol ang tuktok. Para sa marami naging simbolo ito ng kahihiyan ng kabisera ng Estados Unidos. Noong 1876 lamang, muling ipinagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng US Army Corps of Engineers. Ngunit may bagong problema. Ang orihinal na quarry sa Maryland na pinagkunan ng unang marmol ay hindi na gumagana. Dahil dito napilitan silang kumuha ng marmol mula sa ibang quarry. Nang matapos ang monumento noong 1884, halos magkapareho ang hitsura ng dalawang bahagi. Pareho silang puting marmol at pareho rin ang pagkakapulido. Ngunit habang lumilipas ang mga dekada, unti-unting lumitaw ang pagkakaiba ng chemical na komposisyon ng dalawang uri ng bato. Dahil dito, nagkaroon ng mas malinaw na pagkakaiba sa kulay ng itaas at ibabang bahagi. Hanggang ngayon makikita pa rin ang linyang iyon sa monumento. Hindi ito maaring alisin nang hindi binabaklas at muling itinatayo ang malaking bahagi ng estruktura. Kaya sa bawat litrato ng Washington Monument, nakatago ang kwento ng isang ninakaw na regalo mula sa Santo Papa, isang proyektong naubusan ng pondo at isang digmaang nagpahinto sa konstruksyon, lahat nakasulat sa dalawang magkaibang kulay ng marmol. Leaning Tower of Pisa. Nagsimula ang pagtatayo ng tore noong 1173, halos kaagad itong nagsimulang lumubog sa malambot at luwad na lupa ng Pisa. Pagsapit ng 1178, matapos maitayo ang ikatlong palapag, kitang-kita na ang pagkakatagilid nito. Sa halip na gibain at magsimula muli, napilitang ihinto ang proyekto. Dahil sa mga digmaan sa pagitan ng iba't ibang Italian city-states, halos 50 taon na natingga ang konstruksyon. Nang muling simulan ng trabaho noong 1272, naharap ang bagong arkitekto sa isang problemang matagal nang lumalala. Nag-isip siya ng paraan upang maitama ang pagkakatagilid. Kung ang tore ay nakahilig sa timog, gagawin niyang bahagyang mas mataas ang mga bahagi sa timog na panig upang unti-unting maibalik ang direksyon nito patungo sa tuwid na posisyon. Maganda ang konsepto sa papel, ngunit hindi nito tuluyang nalutas ang problema. Bahagyang bumaligtad ang direksyon ng mga itaas na palapag kumpara sa ibabang bahagi. Ngunit habang ginagawa ito, patuloy namang lumulubog ang pundasyon. Dahil dito nagkaroon ng kakaibang hugis ang buong estruktura. Hindi na ito simpleng tore na nakatagilid lamang. Isa na itong tore na malinaw na kumukurba habang pataas. Noong 1372, itinayo ang bell tower sa pinakatuktok na may sarili na namang adjustment upang mabawasan ang epekto ng pagkakatagilid. Maging ang bilang ng mga hakbang sa hilaga at timog na bahagi ng hagdanan ay nagkaroon ng pagkakaiba dahil muling pinataas ang isang panig. Sa madaling salita, paulit-ulit na sinubukang itama ng bawat henerasyon ng mga tagapagtayo ang pagkakatagilid ng tore. Ngunit bawat pagtatangkang iyon ay nag-iwan ng bagong bakas sa hugis nito. Kaya kung pagmamasdan mo ang silweta ng Leaning Tower of Pisa laban sa langit, mapapansin mo ang banayad na kurba nito. At dito nagiging mas kakaiba ang kwento. Ang pinakasikat na leaning building sa mundo ay hindi lamang basta nakatagilid. Sa katotohanan, isa itong gusaling unti-unting yumuko habang sinusubukang ituwid ng mga tao sa loob ng maraming siglo. Machu Picchu. Noong July 24, 1911, may isang lecturer mula sa Yale University na naglalakbay sa kabundukan ng Peru. Ito ay si Hiram Bingham. Ang tunay niyang hinahanap ay ang nawawalang huling kabisera ng mga Inca. Ibang lugar ang target niya, ngunit may isang lokal na magsasaka at may-ari ng inn na nagngangalang Melchor Arteaga ang nagsabi sa kanya tungkol sa mga sinaunang guho sa isang kalapit na bundok. Pumayag si Arteaga na samahan siya kapalit ng isang silver sol, nakatumbas lamang ng halos 50 centavos noong panahong iyon. Nang makarating si Bingham sa parehong templo makalipas ang 9 na taon, nakita niya mismo ang inscription. Sa kanyang field journal, isinulat pa niya ang mga salitang Agustin Lizarraga is discoverer of Machu Picchu. Ngunit nang ilahala ni Bingham ang kanyang sikat na aklat tungkol sa kanyang ekspedisyon, hindi na nabanggit ang pangalan ni Lizarraga. Sa halip, si Bingham ang nakilala sa buong mundo bilang taong nakadiskubre sa Machu Picchu. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang sumikat ang kanyang pangalan habang halos nakalimutan naman ang mga lokal na unang nakarating doon. Pagkatapos ng kanyang mga paghuhukay, tinatayang mahigit 40,000 artifacts ang dinala niya sa Yale University. Kabilang dito ang mga palayok, alahas, buto at maging mga mami. Sa loob ng halos isang siglo, paulit-ulit na hiniling ng Peru ang pagbabalik ng mga artifact na ito. Bahagyang naibalik ang ilan noong 2007, ngunit hanggang ngayon ay mayroon pa ring mga bagay na nananatili sa Yale.
Minsan ang mga taong tunay na unang nakatuklas ng isang lugar ay hindi ang mga napupunta sa mga aklat at monumento. Sa halip sila ang mga lokal na tahimik na namuhay at nag-ingat sa mga lihim ng kanilang lupain sa loob ng maraming henerasyon. At marahil iyon ang isa sa pinakamalaking misteryong nakatago sa likod ng kasikatan ng Machu Picchu. Parthenon sa Greece. Isa itong simbolo ng kahangahangang matematika at arkitektura ng sinaunang Greece. Sa loob ng mahigit 2,500 taon, itinuturing itong pamantayan ng classical architecture. Ngunit may isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan sa mga litrato at paglalarawan tungkol dito. Sa katunayan, halos walang kahit isang ganap na tuwid na linya sa buong gusali. Ang mga haligi, hagdan at maging ang mga pahalang na bahagi nito ay bahagyang kurbado. Ginawa ito ng sinasadya ng mga arkitektong nagdisenyo ng Parthenon noong 447 BC. Nauunawaan nila ang isang bagay tungkol sa paningin ng tao na pinag-aaralan pa rin ng mga modernong inhinyero hanggang ngayon. Para kontrahin ang epekto ng visual illusion na ito, gumawa sila ng mga napakaliit na pagbabago sa disenyo. Ang buong base ng Parthenon ay bahagyang nakaangat sa gitna ng bawat gilid ng humigit kumulang 6 cm. Ang mga haligi naman ay may bahagyang pag-umbok sa gitna, isang teknik na tinatawag na entasis. Dahil dito, kapag tiningnan mula sa ibaba, nagmumukha silang perpektong tuwid. Noong 1800s lamang napansin ng mga modernong arkitekto ang ilan sa mga lihim na ito. Nang sukatin ni Charles Robert Cockerell ang mga haligi, natuklasan niyang napakaliit ng mga kurbang ito, kaya hindi napansin ng mga tao sa loob ng halos 2,000 taon. Kailangan pa ng masusing pagsukat upang makita ang mga ito. Ang nakakamangha ay ito, ang Parthenon ay mukhang perpekto hindi dahil ito ay eksaktong tuwid. Mukha itong perpekto dahil sinadya itong hindi maging perpekto. Ang bawat kurba at maliit na paglihis ay maingat na idinisenyo upang lokohin ang mata at lumikha ng ilusyon ng ganap na balanse. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, milyon-milyong tao ang humanga sa kagandahan ng Parthenon nang hindi nalalaman ang mga lihim na nakatago sa disenyo nito. Ang gusaling madalas ituring na simbolo ng perpektong geometry ay isa palang obra maestra ng mga planadong imperpeksyon. Minsan, ang tunay na perpeksyon ay hindi nagmumula sa pagiging eksaktong tama. Minsan, nagmumula ito sa matalinong paggamit ng maliliit na pagkakamali. Palace of Versailles. Ang Hall of Mirrors ay may haba na humigit kumulang 73 meters at may 357 na salamin. Ang 17 na malalaking bintana nito ay nakaharap sa kanluran, kung saan direktang pumapasok ang sikat ng araw tuwing hapon. Sa unang tingin tila isa lamang itong napakagandang disenyo. Ngunit para kay Louis XIV, bawat detalye ay bahagi ng isang mas malaking plano. Kilala si Louis XIV bilang Sun King. Hindi lamang ito isang palayaw, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang imahe bilang hari. Nais niyang ipakita na siya ang sentro ng kapangyarihan ng France, tulad ng araw na sentro ng solar system. Dahil dito, halos bawat bahagi ng Versailles ay idinisenyo upang palakasin ang mensaheng yon. Noong 17th century, kabilang ang mga salamin sa pinakamahal at pinakabihirang luxury items sa Europa. Noon kontrolado ng Venice ang paggawa ng malalaking salamin. Ngunit lihim na hinikayat ni Louis ang mga bihasang glassmakers ng Venice na lumipat sa France upang dalhin ang kanilang kaalaman. Nang matapos ang Hall of Mirrors noong 1684, nagsilbi itong mensahe sa buong Europa. Ipinakita nito na kaya nang gawin ng France ang mga produktong dating monopolyo ng Venice. Isa itong tahimik ngunit napakalakas na pahayag ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng bansa. Sa itaas naman ng silid ay makikita ang 30 malalaking painting ni Charles Le Brun. Ipinapakita ng mga ito ang mga tagumpay ni Louis XIV sa digmaan at diplomasya. Sa halos bawat eksena inilalarawan siya bilang isang makapangyarihang emperador o maladyos na pinuno na nakahihigit sa lahat ng kanyang mga karibal. Sa unang tingin, ang Hall of Mirrors ay tila isa lamang napakagandang silid na puno ng salamin at gintong dekorasyon. Ngunit sa likod ng karangyaan nito ay nakatago ang isang napakatalinong instrumento ng kapangyarihan at propaganda. Great Wall of China. Higit 13,000 miles ang haba nito at dumaraan sa mga bundok, disyerto at iba't ibang uri ng matinding kapaligiran. Ngunit higit pa rito, maraming bahagi ng pader ang mahigit 600 years nang nakatayo at nananatiling matibay hanggang sa kasalukuyan. Noong 2010, sinuri ng mga mananaliksik mula sa Zhejiang University ang mga sample ng mortar mula sa mga bahagi ng Great Wall na itinayo noong Ming Dynasty. Natuklasan nila na ito ang kauna-unahang kilalang composite mortar sa kasaysayan ng mundo.
Ayon sa kanilang pagsusuri, mas matibay ito, mas lumalaban sa tubig at mas matatag ang istruktura kumpara sa ordinaryong mortar. Hindi rin ito aksidenteng natuklasan. Ang recipe ay isang mahalagang lihim na ipinapasa ng mga master mason sa bawat susunod na henerasyon. Sa loob ng maraming siglo, maingat nilang iningatan ang kaalamang ito dahil alam nilang nagbibigay ito ng malaking kalamangan sa kanilang mga proyekto. Ang susi sa lahat ay isang substance na tinatawag na amylopectin. Isa itong uri ng polysaccharide na matatagpuan sa sticky rice at iba pang pagkaing may mataas na starch content. Ginamit ang espesyal na mortar na ito simula pa noong 4th century CE. Nang dumating ang Ming Dynasty, naging karaniwang bahagi na ito ng malalaking proyekto sa konstruksyon. Bukod sa Great Wall, ginamit din ito sa pagtatayo ng mga pagoda, city walls, tulay, at maging mga royal tombs sa iba't ibang bahagi ng China. Ang City Wall ng Nanjing na mahigit 600 taong gulang na ay napatunayang gumagamit din ng parehong halo. Maging ang 800 taong gulang na Shouchang Bridge ay natuklasang may parehong uri ng mortar. Sa katunayan ng isagawa ang restoration ng tulay, gumamit pa ang mga inhinyero ng bagong batch ng sticky rice mortar na ginawa ayon sa sinaunang recipe. Kaya sa kasalukuyan, may mga turistang dumadayo sa Great Wall at hinahawakan ng mga batong pinagdugtong ng isang material na may halong lugaw na malagkit na bigas. Mahigit 600 years na itong naroon, nakalantad sa ulan, hangin at lindol. Ngunit hanggang ngayon nananatili itong matibay at halos hindi matinag. At iyan ang ilan sa mga nakatagong kwento sa likod ng mga pinakasikat na landmark sa mundo. Mga lugar na milyon-milyong tao ang bumibisita bawat taon, pero kadalasan ay hindi nila alam ang mga lihim, kontrobersya at hindi pangkaraniwang detalye na naging bahagi ng kanilang kasaysayan. Pinapaalala sa atin ng mga landmark na ito na ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang nakikita natin sa harapan. Kadalasan, ang pinakakamangha-manghang bahagi ng kwento ay ang mga detalyeng nakatago sa likod ng mga pader, sa ilalim ng mga pundasyon o sa mga pangyayaring halos nakalimutan na ng panahon.